Samantala, nasa 25 milyong piso mano ang nakuha ng New People's Army o NPA sa mga kandidato simula pa noong 2012. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Arnulfo Burgos, nadiskubre nila na humingi ang rebeldeng grupo ng 5 milyong piso para sa pagkagobernador, 500,000 piso sa pagka-vice-gobernador at kinatawan at 100,000 piso sa pagkaalkalde. Dahil dito, nananawagan ng Armed Forces of the Philippines sa publiko at sa mga kandidato na huwag makipagkasundo sa NPA para lang manalo. Masayang magpunta sa mga magagandang lugar na kabilang sa ipinagmamalaki ng Pilipinas, lalo na kung ang mga biyahe ay magaan, mabilis at syempre ligtas. Nasubukan ito ni Haji Camino at narito ang kanyang report. Matatayog na bundok, naglalakihang mga isla, magagandang tanawin at tourist spots, malinis at dinarayong mga beach resorts. Ilan lamang yan sa mga maipagmamalaking katangian ng Pilipinas. Iba't ibang tourist destinations ang maaaring mapagpilian ng mga turistang dumarayo sa ating bansa. At sa ngayon, unti-unti nang nakikilala ang mga ito hindi lamang sa bansa kundi maging sa buong mundo. Kaya naman ito rin ang isa sa misyon ng pagkakatatag ng airline company na ito na nagsagawa ng kanilang inaugural flight mula Maynila hanggang sa malaparaisong lalawigan ng Palawan. Ayon kay Rosan Mendoza na isa sa may-ari ng Skyjet Airlines, layunin nilang makatulong sa pagpapalago ng turismo sa bansa. We're really focusing for those destinations that we want to promote. Really, the tourism destination. We're not what do you call this airline that caters to commercial. We really caters to those niche market that we want to promote their tourism on the other side for the economic progress for tourism. Para naman sa President at CEO nito na si Dr. Joel Mendoza, espesyal ang bayan ng Coron sa Palawan kaya dito nila naisipang ilunsad ang kanilang aircraft. Pagdating po sa Busuanga, kami po ay may vision na parang palakasin po ang tourism dito. Dahil alam ko po ang Busuanga, tumataas po ng tumataas ang kanyang mga traffic ng mga turista. At ang kagandahan po ng aming proyekto na Skyjet, sa historia po ng Busuanga, ngayon lang po kami nakapag-land sa historia ng Busuanga na 94-seat na jet engine na pwede siya magkarga ng 3 toneladang mga kargamento sa business sector at mga turista. Pinatatakbo ng 4 na engines ang nasabing aircraft at safe pa para sa mga mananakay. Maging ang inyong lingkod, komportable pa habang nasa biyahe. Bago kami makaalis ng Manila Domestic Airport, kapansin-pansin ang nadaramang excitement ng turistang ito. Hindi na itago ng Amerikanong si Daniel Cook ang labis na paghanga sa Pilipinas. I'm excited. Looks like a great airline. I'm very excited. Get to look at the beautiful views on the way there. Well, I'm really looking forward to Coron. Looks like a beautiful place. Are you excited about Palawan? Yes, very much. It looks like the most beautiful place on earth. Magbabakasyon at magre-relaw ang banyaga sa Palawan. Paano ba na may puro trabaho na lamang daw ang inaatupag nito sa Milwaukee, USA? Kaya naman ito na aniya ang tamang panahon upang magkabanding sila ng kanyang pamilya. Samantala, masaya namang sinalubong ng local government ng Coron ang pagdating ng bagong airline. Kapwa umaasa ang may-ari ng kumpanya at ng municipal government na sa pamamagitan ng mas magaan at mas mabilis na biyahe ay mas maipakikilala pa ang mga tourist destination sa bansa na sa ngayon ay hindi pa gaanong napapansin. Ang patuloy na paglago ng turismo ang isa na sa pinakamagandang bagay na nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya naman mapapampubliko o pampribadong sektor man ay tumutulong na sa ating pamahalaan upang mas maramdaman pa natin lalo ang kasabihang it's really more fun in the Philippines. Mula dito sa Busuanga, Coron, Palawan, kasama si Joel Mamarin para sa telebisyon ng Bayan, Haji Camino.